Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang kautusan na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, ang Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga alagad, deboto ni Jesus Nazareno. At narito tayo mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang katayuan, iba't ibang pinagdaraanan. Ngunit walang makapipigil sa ating pumunta rito sapagkat mahal natin ang Diyos at higit sa lahat, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Abangan nyo po, sana awa ng Diyos, pagbalik nyo ulit sa isang linggo, makikita natin muli, nakaluklok ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa kanyang altar. At sana ito ay magbigay tibay at lakas ng loob sa atin, makita natin siya muling nakaluklok sa mas malinis, mas maganda at mas karapat-dapat na kanyang luklukan, sapagkat siyempre, pagmahal natin, di po ba? Gusto rin natin maging mahalaga siya at maipakita natin gano'n natin siya kamahal. Kaya't, Hari Manawari, pagbalik nyo, wala na yung tabing at nandun na siya uli upang lalo nating makita at maipamalas ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang mga nagsasabing, mahal na mahal namin si Jesus Nazareno, pumalakpak nga ng mas malakas. Ngunit ano nga bang ibig sabihin pag sinabi nating mahal na mahal namin si Jesus Nazareno? Kung tanungin tayo ni Jesus Nazareno, mahal mo ba ako? Kahit may sakit ka pa rin? Mahal mo pa rin ba ako? Kahit wala ka pang trabaho? Mahal mo pa rin ba ako? Kahit inaaway ka pa rin ng biyenan mo? Mahal mo pa rin ba ako kahit hindi ka pa binabayaran sa utang mo?
Hanggang saan tayo dadalhin ng ating pagmamahal kay Jesus Nazareno? At may mas mahalaga pa rin tanong, naniniwala ba tayo na mahal tayong tunay ni Jesus Nazareno? O pinagdududahan na natin siya dahil nga wala pa rin yung lunas sa ating karamdaman? Napapaisip tayo, mahal ba talaga ako ni Jesus Nazareno? Kasi ilang biyernes na akong nagpupunta rito, wala pa yung sagot sa dasal ko. Hanggang saan ang pagmamahal natin sa Kanya? Hanggang saan din ang paniniwala natin sa pagmamahal niya sa atin? Sa unang pagbasa, narinig natin ang isang napakagandang kwento. Bigyang pansin po natin at hayaan yung himayin ko ng kaunti para maunawaan natin. Mayroon daw pong isang babae, si Naomi, na may anak siya na 2, at dahil nagkaroon ng tagtuyot sa Bethlehem, si Naomi kasamang kanyang asawa at 2 anak na lalaki ay nagpunta sa Moab, sa isang dayuhang lugar. Ng ibang bayan sila dahil taggutom sa Bethlehem. So parang mga OFW natin, nag-ibang bansa, sa isang lugar na iba ang reliyon, iba ang kultura. At doon sa dayuhang lugar na yon, nakapangasawa yung 2 anak niya. Ngunit sa kasawiang palad, doon sa dayuhang lugar na iyon, namatay ang asawa. Parang telenovela ang nangyari. Namatay yung asawa ni Naomi at yung 2 niyang anak. At ang natira sa kanya ay yung 2 niyang manugang, si Ruth at si Orpa. At sa kaugalian ng mga tao doon, kapag namatay na yung asawa, wala nang obligasyon yung mga manugang. Kaya nga, sabi ni Naomi, doon sa 2 niyang manugang, kay Orpa at kay Ruth, pwede nyo na akong iwan. Bumalik na kayo sa inyong sariling pamilya. Lalo na dayuhan din ako. Ngunit, anong naging tugon? Si Orpa, bagamat mahal niya si Naomi, umalis siya at bumalik siya sa kanyang pamilya. Si Ruth, sabi niya kay Naomi, bagamat wala na yung anak mo na asawa ko, bagamat pwede kitang iwan at wala akong obligasyon sa'yo, hindi kita iiwan. Saan ka man naroroon, doon din ako. Ang bayan mo, bayan ko na rin. Ang Diyos mo, Diyos ko na din. Napakagandang kwento ng pag-ibig. Ang love story hindi lang sa babae at sa lalaki. Dito lalo na ipinakita ang manugang sa kanyang biyenan. Sa mga nakakatanda dito, naalala nyo si Pepe Pimentel, si Rod Navarro, lagi nilang ang biro, allergic sila sa biyenan nila. Naalala nyo yun? Na lagi nilang sinasabi, ang krus nila sa buhay ay yung mga biyenan nila. Kaya kung pwede lang makalaya sa kanilang mga biyenan. At ang iba naman siguro din, sinasabi nila, ang krus nila, ang mga manugang nila. Meron bang nagsisimba kaya dito? Yun ang ipinagdarasal. Hanggang ngayon, yung biyenan ko, ang tingin, ninakaw ko ang anak ko sa kanya. Ninakaw ko yung anak niya sa kanya. Kaya hanggang ngayon,
nagseselos pa rin sa akin. Napapangiti iba sa inyo. O dili kaya dito, nitingnan nyo lagi yung manugang nyo, lagi nyong pinipintasan at sinasabi nyo, kawawang anak ko, dito nakapangasawa, hindi marunong magluto, hindi marunong maglinis ng bahay. Kawawang anak ko, ang napangasawa, gastador. Siguro nga kaya sa banal na kasulatan, isinilarawan din ng isang dalisay na pag-ibig, ang pag-iibigan ng manugang at ng biyenan. Sapagkat nakikita rin minsan natin, lalo na kasi hindi magkaano-ano. Pero ipinakita ni Ruth ang larawan ng isang tunay na pag-ibig. Yung pag-ibig na, ang tunay palang pag-ibig, mga kapatid, yung kahit hindi mo kailangang ibigay, ibibigay mo. Yun daw ang tunay na pag-ibig. Kasi ang pag-ibig minsan, bakit ka magiliw umibig? Iniibig ko to kasi nagpapautang ito sa akin. Kaya best friend ko ito. Iniibig ko ito kasi pareho kaming mahilig sa mga ganitong bagay. Madaling ibigin ang katulad natin. Madaling ibigin ang umiibig sa atin. Madaling ibigin ang kailangan nating ibigin. Pero ang sukatan daw ng tunay na pag-ibig, hindi mo ito kailangan, pero gagawin mo ito. Ito yung ipinakita ni Ruth sa atin. At alam nyo, bukod siyang pinagpala din ng Diyos. Uunahan ko na kayo sa kwento bukas kasi baka hindi naman magsimbay iba sa inyo bukas. Sabi nga sa kwento, bumalik daw si Ruth at si Naomi sa Bethlehem, sa bayan ni Naomi. Kasi natapos na raw yung tagtuyot. At doon, nakatagpo muli ng pag-ibig si Ruth. Doon makikilala niya si Boaz. Kita nyo? Yung tunay na nagmamahal, pinagpapala ng Diyos. Biyuda na si Ruth, binigyan uli ng pagkakataon. Meron bang mga biyuda rito, humingi pa ng isang pagkakataon? No? Baka makatabi nyo yung may mga asawa, sabihin sa'yo, wag na. Matuto ka na sa una. Pero, anong nangyari kay Ruth? Binigyan siya ng pagkakataon. Si Boaz. At anong nangyari? Si Boaz nagkaanak, si Obed. At nagkaanak si Obed, si Jesse. At sinong naging anak ni Jesse? Si Haring David. At sino si Haring David? Ang ninuno ni Jesus Nazareno. Kaya kung tutusin, si Ruth ay ninuno. Impo, ika nga, lola sa lola ni Jesus Nazareno. Si Ruth, yung biyudang nagmahal sa kanyang biyenan, yung nagmahal kahit hindi naman dapat sana kailangan, pinagpala dahil nagmahal siyang tunay upang mapabilang siya sa mga ninuno ni Jesus Nazareno. Kaya maalala nyo, pag nagsimbang gabi tayo, naalala nyo yung ikalawang araw, pag binasa yung mga kanununuan ni Jesus Nazareno, babanggitin doon yung pangalan ni Ruth, isa sa 3 babaeng ninuno ni Jesus Nazareno. Bagamat siya'y dayuhan, bagamat sa simula, iba ang kanyang pananampalataya, itinakda ng Diyos na siya'y maging ninuno ni Jesus Nazareno. Bakit? Nagmahal siyang tunay kahit hindi kailangan.
Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, itinuturo ni Jesus Nazareno, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Mahalin mo, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pagmamahal sa sarili. Si Ruth, na kanyang kanununuan, isinabuhay ang pag-ibig na yon. Kaya minarapat ng Diyos mapabilang si Ruth sa lipi, sa lahi, sa pamilya ni Jesus Nazareno. Ginantimpalaan si Ruth dahil tunay siyang nagmahal. Mga kapatid, yun din ang paanyaya sa atin ngayon upang matuloy din ang ugnayan natin kay Jesus Nazareno. Mapabilang din tayo sa kanyang lipi, sa kanyang angkan, sa kanyang pamilya. Matuto tayong magmahal ng tunay. At simple lang para sa Biyernes na ito, ano ang tunay na pagmamahal? Yung ibibigay mo kahit hindi kailangan. Mahirap. Kasi mas madaling magmahal pag kailangan. Pero kung wala ka namang mahihita, pero tutulong ka pa rin, masakit magpatawad sa iba, lalo na dahil naging tapat ka din naman. Kapag sa mga sandaling iyon nararamdaman mo ang tawag ng Diyos magmahal, tinatawag kang magmahal katulad ni Jesus Nazareno. Bakit? Tuwing nakikita natin siya, di ba ganun ang pag-ibig na isinasalarawan niya sa atin? Anak siya ng Diyos. Kailangan ba niya tayong mahalin? Hindi. Ang sarap-sarap na ng buhay niya sa langit. Nakaluklok na siya sa kanan ng Ama. Kailangan ba niyang pasanin ng krus? Hindi. Wala naman siyang kasalanan. Kailangan ba niyang akuin ang kasalanan ng mundo? Hindi. Hindi naman siya may gawa nun. Kailangan ba niyang tanggapin lahat ng pag-aalimura, lahat ng pananakit ng mga umapi sa kanya? Hindi. Hindi niya kailangan gawin yun. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil mahal na mahal niya tayo. Kaya inako niya ang lahat. Katulad ng pagmamahal ni Ruth. Sapagkat yun daw ang tunay na mukha ng pag-ibig. Mahirap. Kaya nga, dumudulog tayo kay Jesus Nazareno eh. Kasi, yung pag-ibig na yon sa Kanya nagmumula. Kaya, kung hindi natin kaya magmahal katulad ni Jesus Nazareno, ang una muna nating gawin, tanggapin yung pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin. Upang yung pag-ibig na yan, na dumadaloy sa kanyang kamahal-mahalang puso, ang siyang bumabad, manahan, at magbigay lakas sa ating puso. Sa misang ito, ano yung mga pagkakataon nahihirapan kang umibig? Nahihirapan kang umibig ngayon sa biyenan mo? Sa manugang mo? Sa asawa mo? Sa anak mo? Nahihirapan kang umibig dun sa mga taong chumichismis sa'yo? Yung mga taong nananakit sa'yo? Yung mga taong ginawan mo ng mabuti, pero masama ang isinukli? Ilatag mong lahat yan sa paanan ni Jesus Nazareno. At sama-sama po tayong manalangin. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami sapagkat nais namin tanggapin ang iyong wagas at tapat na pag-ibig.
Hindi mo kailangang maging tao at magdusa. Pero alang-alang sa pag-ibig mo sa amin, bagamat kami makasalanan, inako mo ang lahat upang kami maligtas. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, O Jesus Nazareno. At sa pagpapasalamat namin sa pag-ibig mo, ibahagi niyo po ito sa amin. Binubuksan namin ngayon ang aming mga puso, mga sugatang puso, mga pagod na puso, mga pusong nagsusumikap ding magmahal katulad mo, pero inaamin namin, nahihirapan po kami. Kaya nga't kailangan namin ang iyong pag-ibig upang katulad mo, maibig namin ng Ama ng buong buo, maibig namin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal namin sa aming sarili. Kaya nga't punuin niyo po kami ng inyong pagmamahal upang sa gayoy ang aming debosyon, turuan kaming magmalasakit sa aming kapwa, turuan kaming magmahal, lalo na sa pagkakataong hindi naman kailangan, pero gagawin pa rin namin. Narito kami sapagkat naniniwala kami. Tutulungan niyo po kami. Mahal naming pong Jesus Nazareno. Amen. Amen.